Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Ngayon po, samahan nyo kami sa ating pag-aawitan, pagsamba at papuri sa ating Panginoon. Kaya naman po, tayo po'y sumamba sa ating Diyos at Panginoong Jesucristo. Wala siyang katulad, umamahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. May mag-aasa, tutugunan. Isa pa, halina't sambahin. Sambahin natin ang pangalan niya. Pagsigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Pagsigawan sa mundo, nakina siya. Wala siyang katulad, umamahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. Ika'y mag-aasa, tutugunan. Isa pa, halina't sambahin. Halina't sambahin natin ang pangalan niya. Sigawan sa mundo, tagumpay niya. Sa kanya ka umasa, sa kanya ka magtiwala. Sigawan sa mundo, nakina siya. Wala siyang katulad, umamahal. Di nagbabago kailanman. Basta't tumawag ka, siya ay nariyan. May mag-aasa, tutugunan. Wala siyang katulad, umamahal.
pag-aasang tutugunan. Hallelujah. Bago po tayo magpatuloy sa ating pagsamba sa ating Panginoon, nais ko lang po encourage ang bawat isa na kahit anumang pagsubok sa buhay, manatili pa rin tayo sa Panginoon, magtiwala sa Kanya dahil nasa Kanya ang kasiyahan at kapayapaan. Tayo po'y umawit ng pagsamba sa ating Panginoon. Ikaw ay mabuti bawat sandali, sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o may kukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa iyo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa akin. Salamat, Panginoon. Salamat. Bawat sandali sa
Ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat, sa'yo ang papuri at pasasalamat. welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry.
Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Sana po kayo po'y patuloy na napagpapala ng gawain ito. Excited po akong magbahagi ngayon ng salita ng Panginoon and get yourselves ready. I have a very important message sa ating lahat. My topic today is entitled, Thank You, Because of You, I Have Found My Savior. Ulitin ko, ang aking tema ngayon ay may pamagat na Thank You, Because of You, I Have Found My Savior. Magandang araw po muli sa ating lahat. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang simpleng salita, pero may napakalalim na kahulugan. Ito ay ang salitang salamat. Madalas natin itong sinasabi kapag may tumutulong sa atin, kapag may nagbigay ng regalo, kapag may nag-alaga, kapag may nagmahal. Sinasabi natin salamat. Pero ngayong araw, ang pasasalamat na pag-uusapan natin ay higit pa sa material. Ito ay pasasalamat na nagmumula sa isang pusong binago ng Diyos. Isang pasasalamat na nagsasabing, salamat dahil sa iyo, natagpuan ko ang aking tagapagligtas. Una mga kaibigan, God uses people to lead people to Christ. Ang Diyos ay gumagamit ng tao upang akayin ang kanyang kapwa palapit kay Kristo. Hindi aksidente ang kaligtasan mo. Hindi rin aksidente na may taong dumaan sa buhay mo. Isang kaibigan, isang pamilya, isang kapitbahay, isang pastor, isang cell group leader, isang estranghero na ginamit ng Diyos para ipakilala si Jesus sa iyo. Sabi sa Romans 10:14-15, how then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching to them? Paano sila makakatawag sa hindi nila pinaniniwalaan? Paano sila makapaniniwala kung wala silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano sila makaririnig kung walang mangangaral? Ang ibig sabihin, may nagsalita, may naglakas loob,
may naglakas loob mag-imbita, may nagmahal, may nagbahagi, may nag-anyaya, may taong ginamit ang Panginoon para imbitahin ka. At dahil sa kanilang pagsunod, nakarinig ka ng Ebanghelyo. Nakarinig ka ng salita ng Diyos. Kaya minsan masasabi natin, Lord, salamat po sa taong ginamit mo. Dahil kung hindi dahil sa Kanya, hindi kita nakilala, Panginoon. Pangalawang punto, mga kaibigan, mga kapatid. A life testimony is more powerful than 1,000 sermons. Hindi lahat ng nagdala sa iyo kay Kristo ay nag-preach sa pulpit. Minsan, ipinangaral nila si Jesus sa pamamagitan ng buhay nila. Sabi sa Mateo 5:16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Pagliwanagin ninyo ang inyong mga ilaw upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Amang nasa langit. May mga taong tahimik lang, hindi sikat, hindi preacher, pero nakita mo si Kristo sa pagmamahal nila, pagtsatsaga nila, sa pagmamalasakit nila, sa pananampalataya nila sa gitna ng problema, sa pagpapatawad nila sa nagkasala sa kanila. At sabi mo sa sarili mo, kung ganito ang Diyos na pinaglilingkuran niya, gusto ko rin siyang makilala. Salamat dahil sa iyo, nakita ko si Jesus. Pangatlong punto, mga kapatid, God met us through others at our lowest point. Karamihan sa atin, hindi lumapit sa Diyos dahil sobrang okay ang buhay. Lumapit tayo noong wasak na tayo. Lumapit tayo noong pagod na tayo. Broken tayo, sugatan tayo, wala nang matakbuhan. At doon, ginamit ng Diyos ang isang tao. Kaibigan mo, kaklase mo, basta may ginamit ang Diyos sa isang tao. Sabi ng Psalms 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Pero madalas, ang closeness ng Diyos ay nararamdaman natin sa pamamagitan ng tao, ng ating kapwa. Na may isang taong nakinig sa iyo. Merong isang taong umiyak kasama mo. Nagdasal para sa iyo. May isang taong hindi ka hinusgahan. At dahil doon, unti-unti mong nakilala ang Diyos. Diyos na hindi nang iiwan, Diyos na hindi nanunumbat, hindi sumusuko. Salamat dahil sa iyo. Nakilala ko ang tagapagligtas na naghilom ng puso ko. Pang-apat na punto, mga kaibigan, mga kapatid, our gratitude becomes our mission. Mga kapatid, hindi nagtatapos sa thank you ang kwento natin. Kapag tunay kang nagpasalamat, ipinapasa mo ang biyaya. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:18, God gave us the ministry of reconciliation. Ang ibig sabihin, ang taong minsang inakay,
ay tinatawag na ngayong umakay din ng iba. Ang taong minsang pinag-pray ay tinatawag na ngayong mag-pray din para sa iba. Ang taong minsang nawawala, naliligaw, ay tinatawag ngayon na magturo din ng daan. Dahil may nagsabi sa iyo, ngayon ikaw naman ang magsasabi sa iba. Dahil may nagkwento sa iyo, ngayon ikaw naman ang magkwento sa iba tungkol kay Kristo. Dahil may nagmahal sa iyo, ikaw naman ang magmamahal. Panglima, the greatest thank you is a life surrendered to God. Pwede tayong magsabi ng salamat sa salita. Pero ang pinakamalakas na thank you ay isang buhay na inialay sa Diyos. Sabi ng Romans 12:1, offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Kapag sinabi mong, Lord, dahil sa ginawa mo sa buhay ko, ang buong buhay ko ay iyo na. Yan ang tunay na pasasalamat. At sabi ni Jesus sa John 15:16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit and let the fruit remain. Kaibigan, kapatid, pinili ka, iniligtas ka, at ngayon, isinusugo ka. Mag-mission ka rin sa iba. Kaya nga ang ating tema sa buong isang taon na pinag-uusapan, yung ating vision, bawat isa may bunga. Mag-mission ka. Meron ka pang kaibigan, kasama sa bahay, kakilala, kapitbahay, kaklase na hindi pa nakakikilala kay Lord. Ikaw ang isinusugo ng Panginoong gamitin para sa taong iyon. Thank you, Lord. Thank you, people. Ngayong araw, baka meron kang mukhang naaalala. Isang taong ginamit ng Diyos para dalhin ka kay Kristo. Kung nandito sila, pasalamatan mo sila. Kung wala na sila, ipagdasal mo sila. Kung nasa malayo, i-text mo, tawagan mo, i-chat mo, pasalamatan mo na dahil sa kanila nakilala mo ang Panginoon. At higit sa lahat, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Sabi sa 1 Corinthians 1:9, God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. Salamat, Panginoon, dahil ginamit mo ang mga tao, dahil minahal mo kami, dahil iniligtas mo kami, at ngayon bilang tugon, gagamitin mo rin kami. Para ang iba naman ay makapagsabing, thank you, because of you, I have found my Savior. Pagpalain tayo ng Panginoon. Sa mga susunod na linggo, gusto ko imbitahan mo, akay-akay mo, ang isang taong babaguhin din ng Panginoon, kagaya mo. Na magpapasalamat din sa iyo. Salamat, kapatid. Salamat, kaibigan, dahil sa iyo, nakilala ko ang aking tagapagligtas. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw nito, palapakan natin si Lord. Hallelujah! Magsitayo, itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos
sa isang buong linggong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ang Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. God bless you. God bless you.